Hello, magandang araw po sa ating lahat. Naku, grabe talaga, Santissima Trinidad. Panahon na talaga ng revelation, mga kamunting tinig, dahil ito po ay inumpisahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaya kailangan hindi na po tayo matakot. Wala na patumpik-tumpik pa. Meron po tayong nasagap na mga information na kung saan itong si Mayor Magalong na member po ng Independent Commission or Independent Commission for Infrastructure bilang special advisor na itinalaga po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinangalanan niya to. Okay? Ano ang party list? 'Di ba? Maraming gusto dito sa ACT-CIS party list. Alam po natin makamunting tinig na yung ACT-CIS party list kasama pala sa listahan ng mga flood control contractor ayon kay Magalong. Ayon mismo yan kay Magalong. So anong ibig sabihin nito? So darating ang panahon, iimbestigahan din sila. Paano nagkaroon ng ganitong klase? Diyos ko, Santissima Trinidad, di ba kilalang kanilang party list to? Ito po ay party list nila Erwin Tulfo, di ba? Ni Senator Erwin Tulfo. Kasama din ba siya sa iimbestigahan? Yun ang tanong ng taong bayan. Okay? At yun ang tanong din sa mag-iimbestiga. Grabe talaga, grabe. Kasi alam niyo mga kamunting tinig, parang parang huhubaran talaga lahat. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, darating talaga ang panahon na yung mga hinahangaan ninyo ng mga malapit kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtatatahimik din pala sila, party pa rin pala sila sa maanumalyang flood control projects ito. So ibig sabihin, yung ACT-CIS party list, kasama pala yan sa listahan ng mga flood control contractor. Paano sila nagka-contractor? Di ba? Paano sila? Ay sa bagay, yung iba naman dyan mga kamunting tinig, nagtatago para lang po Pero parang mga santo sila, no? Kung akala mo sa mga investigation, alam na po ng ating Pangulo yan. Lahat alam na po yan. Kaya nga po, nagkakaroon po para matibay ang pag-file ng mga kaso, isa-isa hinahalongkatin talaga yan. Kahit previous 10 taon, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang scope po ng investigation ng Independent Commission for Infrastructure ay hindi lamang panahon ng 2022, 2023, or 2024, kundi panahon po 10 years. Panahon pa ni Aquino, panahon pa ni Rodrigo Roa Duterte. So shocking lang. Kasi meron po mga magtatanong na, kasama din ba anong papel ni Senator Erwin? Si galing po yan sa sa mga bumoto po sa mga Tulfo. Kayo na po ang bahala kayo na po bahala mag-isip-isip kung ano po ang papel na ginagampanan nitong si Senator Erwin dahil siya po ay nagiging congressman ng ACT-CIS party list. At ang ayon po, galing po ang information kay Magalong, nakasama pala siya sa mga listahan ng mga flood control contractor, ang ACT-CIS party list. So dapat imbestigahan to. Baka may mga flood control projects din ito na kung saan mga ghost o di kaya mga substandard. Wala pong sasantuhin dito. Lalong-lalo na po ang mga politiko na may kinalaman po sa pagkuha ng pondo ng taong bayan. Kasi nag-participate sila sa bidding. So ibig sabihin ang ACT-CIS party list, kung kasama sila sa listahan ng flood control contractor, ayon po mismo kay Magalong, nag-join sila sa bidding. Grabe, no? Nag-join sila sa bidding. Kailangan imbestigahan din ito. Hindi lang po dapat nakafocus sa mga diskaya. At hindi lamang po nakafocus sa iilang kontraktor lamang, dapat lahat. Kung halimbawa hindi man na-present ng ating mahal na Pangulo, si Magalong, may listahan siya ng flood control contractor. Isa po sa nabanggit dyan yung ACT-CIS party list. Alam ko binoto po ninyo yan. Alam ko pinagkakatiwalaan ninyo yan. Binigyan nyo yan ng mandato. Noon, hindi pa senador si Senator Erwin. Imbestigahan din kaya ni Senator Erwin ang kanyang sarili? Malalantad kaya sa taong bayan kung ano ang kanilang participation
Bakit tahimik sila? Yun pala, nasa listahan sila ng mga kontraktor ng flood control. So, ibig sabihin, pag hindi ito iimbestigahan, pulido, walang kaduda-duda, standard, hindi substandard ang mga material na ginamit, perfect, mayroon ba silang mga plano bago sila mag-implement ng flood control program? Ano po yung role dito? Ano po yung ginawa ng ACT-CIS party list na ito? Sila ba ba'y nag-construct? O sila po ba'y nag-maintain? Saan pong area? Kasi lahat tayo, alam niyo mga kamunting tinig, sabi ko nga dito sa channel ko, ordinaryong vlogger lang tayo. Pero kung kinakailangan maliwanagan ang taong bayan sa mga ganitong klaseng usapin, kasi nag-iimbestiga sila eh. Ngayon si Senator Erwin Tulfo, senador na yan. Nag-imbestiga sila ngayon. So unfair naman pag hindi din sila iimbestigahan. Kasi si Magalong mismo ang nagsabi na kasama po sa listahan nila yung ACT-CIS party list. May ebidensya man or wala, so they are subject to be investigated. Kung walang ebidensya, di wala silang problema. Pero kung mayroon at hindi po naimbestigahan, ano ito, may pili-pili lang, yun ang sasabihin ng iba. Kaya po gusto ng ating mahal na Pangulo, isolve ang lahat ng problema, lahat ng mga corrupt, lahat ng involved, sagasaan ang dapat sagasaan. Kasi grabe ito eh. Sobra pa ito sa Napoles. Ngayon, in fairness naman sa mga ibang kontraktor, kung talagang substandard ang kanilang malalaman yan. Pero kung standard yung kanilang proyekto na ginawa, nakakuha sila ng proyekto sa gobyerno, hindi sila nanloko, tama yung kanilang pinaggagawa, walang pagnanakaw, standard ang kanilang mga material na ginamit, mayroon po silang tinatawag na plano. Kasi yung problema, karamihan sa mga na-inspeksyon ni Secretary Vince Dizon, wala pong mga plano. Kasi halimbawa, magkukonstruct ka ng flood control projects mo, kailangan may plano yan. Kung 12 meters ang sheet files mo, dapat 12 meters yan. Kung 3 meters lang, something wrong na yon, substandard na yon. O halimbawa, 100,000 na sakong semento, then at the end of the day, 30,000 lang pala ang ginamit na sakong semento, so substandard na yon. Hindi naman natin inaakusahan itong ACT-CIS party list, pero sinali ito ni Magalong sa mga listahan ng flood control projects. Tandaan po ninyo, si Magalong champion man pala yan. Champion man kaya yan para ikumbat ang korupsyon. Kaya nga pinaniwalaan siya ng ating mahal na Pangulo. Binigyan siya ng pagkakataon na maging special advisor. Dapat walang kinikilingan itong si Magalong. Kahit na malalaman pa natin na, parang kalyado ng Pangulo to. Pero, hindi eh. Remember, party list ito. Senator Erwin, ano po ang masasabi mo? Kasi sinabi po ni Magalong, kasali kayo sa listahan ng mga flood control contractor. Ilan kaya na proyekto ang nakuha ng ACT-CIS party list? Ilang bilyon kaya ang halaga ng proyekto na ito? Ano ang reason kung bakit pinasok nila yung kontraktor? Party list sila. 'Di ba? May conflict of interest. Hindi po maganda. Kasi party list ka, pagkatapos ma-identify ka as isa sa mga kontraktor, din nakakuha ka ng pondo sa taong bayan, talagang klaro yung ACT-CIS party list kasama sa listahan ng mga flood control contractor. Ayon po yan kay Magalong. Na si Magalong ay ginawa pong special advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Ano naman? Kasama ba sa iimbestigahan itong si Senator Erwin? So titingnan natin kung ano yung magiging reaksyon nito ni Senator Erwin dahil may mga nagtatanong na kung kasama ba si Senator Erwin Tulfo sa mga iimbestigahan ninyo sapagkat
ayon po, again, ulit-ulitin ko, sa listahan ni Magalong, kasama po ang ACT-CIS party list, ng kung saan na-identify ng mga flood control contractor. Shocking na revelation yan, mga kamunting tinig. Hindi lang yan, marami pa. So kayo na po ang humusga. Basta ang tanong ng taong bayan, Sherwina, sa mga naniniwala sa iyo, you are innocent until proven guilty. Sa mga hindi naman naniniwala sa iyo, magdududa. Remember, nagkaroon po ng investigation sa Blue Ribbon Committee na pinangunahan dati ni Marcoleta. Bakit hindi po nabanggit itong si Erwin, Senator Erwin, o di kaya yung ACT-CIS party list? So sagutin po ninyo yan, ACT-CIS party list, kung totoo ba yan o chismis lang yan, ano ang dahilan, bakit isinama kayo sa listahan ni Mayor Magalong na mga flood control contractor. Ilang bilyon na ang nakuha ninyo, kailan kayo nagsimula, okay, na makakuha ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highway. So once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Maraming salamat. Tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Bye-bye!